Si Effie Chu ay isang 20 taong gulang na babae, ngunit nag-aaral pa rin sa high school. Sa oras ng klase, kaswal siyang kumakain ng sunflower seeds at nagbabasa ng comics. Sa huli, pinahiram niya ang kanyang comics sa kanyang kaibigan sa upuan na si ATUPA at pareho silang pinalabas upang tumayo bilang parusa. Pagkatapos ng klase, inutusan ng guro ang class president na suriin ang bag ni Chu para sa anumang ipinagbabawal na bagay. Sa gitna ng pagpupumilit, aksidenteng binigyan ni Chu ang class president ng isang hindi malilimutang sandali. Sa puntong ito, walang mas mahalaga kaysa sa pagtakas. Sinunggaban ni Chu ang kanyang bag at tumakbo palayo. Bago tumakbo, hindi niya nakalimutang sabihin na ang ginawa niya ay aksidente lamang at humingi siya ng kapatawaran. Tumakas si Chu sa banyo, ngunit iyon pala ay isang banyo ng lalaki. Ngunit humahabol ang class president kaya't wala na siyang mataguan. Sa sandaling ito, kumikislap ang ilaw at may kakaibang nangyari sa palikuran. Sa isang malaking dagundong, si Chu ay dinala mula sa modernong banyo ng lalaki patungo sa banyo ng lalaki noong sinaunang panahon. Kahit na nahulog siya sa hukay ng dumi, sa panahong iyon na puno ng pamahiin, inakala ng mga tao na siya ay isang diyosa na nahulog mula sa langit. Ang reyna ina ay personal pa siyang kinoronahan bilang celestial maiden. Nang makita ang pamilyar, ngunit kakaibang tanawin sa paligid, natuklasan ni Chu na talagang napasok siya sa comics na binasa niya sa klase. Ang pinaka nakakatakot ay ang kasalukuyang emperor ay kamukhang-kamukha ng class president. Sa takot, si Chu ay nawalan ng malay. Nang magising siya, ay pinaligiran ng isang grupo ng mga babaeng tagapagsilbi na lahat ay nakaluhod sa harapan niya at tinawag siyang celestial maiden. Lumuhod din si Chu bilang tugon sa pagpupugay ng mga tagapagsilbi. Natuklasan ni Chu na may isang tagapagsilbi na kamukhang-kamukha ng kanyang matalik na kaibigan na si Etub, ngunit iginiit ng tagapagsilbi na si Turis ni siya at hindi si Etub. Ang babaeng napunta sa ibang panahon at nahulog sa hukay ng dumi ay naligo ng 3 araw at 3 gabi bago nawala ang masamang amoy sa kanyang katawan. Tinuring pa siya ng mga taong ito noong sinaunang panahon na isang diyosa na bumaba sa lupa at pinagsilbihan ng may masarap na pagkain at magagandang damit. Kahit na inalagaan siya ng husto, palaging naiisip ni Chu ang pagbabalik sa modernong panahon. Pagkatapos niyang magpalit ng bagong damit, nag-isip na siya ng paraan upang makabalik sa parehong paraan na siya napunta rito. Tinanong niya si Turis ni kung nasaan ang banyo. Pagkatapos ay pumunta silang dalawa sa banyo, ngunit wala silang lakas ng loob na tumalon doon. Walang silbi ang pag-upo at paghihintay dito. Biglang naalaala ni Chu ang nilalaman ng comics. Ngayong gabi, puputulin ng hari ang sarili ng class president at gagawin itong eunuch. Sayang naman kung hindi niya mapapanood ang ganoong kagandang pangyayari. Lihim siyang pumunta sa harap ng silid tulugan ng hari at sumilip sa isang napakaliwanag na siwang sa pinto upang makinig. Nakita niya ang isang napakagandang babae na pinipilit ang hari na magpakasal. Mas gugustuhin pa ng hari na mamatay kaysa sumuko. Sinabi naman ng babae na kahit mamatay ka, isasama pa rin kita. Humingi ng paumanhin si Chu dahil sa pag-istorbo. Pagkatapos ay mabilis na tumakbo patungo sa banyo, naghahanda ng bumalik sa modernong panahon. Ngunit bago pa man may magawa ang hari, lumitaw na si Chu at inistorbo ang magandang palabas. Nang imulat ni Chu ang kanyang mga mata, napansin niya na nakabalik na siya, ngunit sa harap niya ay ang hari ay hawak na espada at handa siyang patayin. Lumabas na hinimatay lang siya dahil sa masamang amoy. Hindi siya nagtagumpay sa pagbabalik sa modernong panahon. Sa sandaling ito, nagdala si Gwyntan ng gamot para kay Chu, ngunit mariin siyang tumanggi na inumin ito. Pagkatapos umalis ng hari, mahina ang boses na sinabi ni Chu kay Gwyntan na sila ay parehong nakasakay sa iisang bangka at tinanong niya kung kailan niya planong patayin ang hari. Noong una, nagkunwari si Gwyntan na mahina, ngunit nang magkwento si Chu ng isang serye ng mga rebelyosong at di makadiyos na aksyon ng mag-ama, si Gwyntan ay nagpasya na patayin siya. Sinabi ni Chu na kung hindi siya tutulungan ni Gwyntan, pagkatapos niyang mamatay, ang mga krimen ng mag-ama ni Gwyntan ay ipapahayag sa buong kaharian. Si Gwyntan ay umuwi at agad na nagsumbong sa kanyang ama, ang National Advisor. Nagduda pa ang mag-ama na ang babaeng ito ay talagang nagmula sa langit dahil kung hindi, paano niya malalaman ang lahat. Sinabi rin niya na kung siya ay mamatay, ang kanilang mga lihim ay ipapahayag sa buong kaharian. Binanggit pa niya ang tungkol sa pag-init at iba pang mga bagay. Paano maiintindihan ng mga sinaunang taong ito kung ano ang pag-init? Gayunpaman, nakakatakot pa rin itong pakinggan. Ang celestial maiden na ito ay talagang hindi isang ordinaryong tao. Ipinadala ng National Advisor ang kanyang mga tauhan upang mag-imbestiga. Nagtagumpay si Chu sa pagpapalit ng katauhan at nakalusot palabas, ngunit muntik nang mahulog sa lawa. Sa kabutihang palad, iniligtas siya ni Prinsipe Executive. Ngunit hindi inaasahan, ginantihan ni Chu ng masama ang kanyang kabutihan. Aksidente niyang nahulog si Executive sa tubig habang siya ay ligtas sa pampang. Walang oras para magsalita pa, mabilis na tumakbo si Chu. Ngunit napagkamalan siyang isang eunuch at dinakip para magtrabaho sa gabi. Kinaumagahan, nang magising siya, sa harap niya ay ang hari na may pamilyar na espada. Niyakap ni Chu ang paa ng hari at humagulgol ng malakas. Ngunit hindi pumunta ang hari upang iligtas siya, kundi upang tuparin niya ang kanyang pangako na tulungan ang bansa na yumaman. Hindi alam ni Chu kung ano ang gagawin. Sa mahalagang sandaling ito, naalaala niya ang mga turo ng kanyang homeroom teacher at mabilis na ipinautos na maghanda sila ng mapa. Ituturo niya sa kanila kung saan makakahanap ng pera. Nagdala ang tagapaglingkod ng mapa, ngunit kakaiba ang mapa na ito. Dumating na ang gintong oras at humugot ang hari ng espada at lumapit kay Chu. Handa siyang parusahan sa kasalanan ng pagpapanggap bilang isang celestial maiden. Nang humampas ang espada, humarang si Difi para sa kanya. Dumating din ang hari upang iligtas si Chu.
Nang makita ito ng mga ministro, agad silang sumunod sa daloy. Nagbigkas si Chu ng isang mahabang talumpati tungkol sa kung paano dapat itayo ang isang celestial prefecture at kung paano umuunlad ang bansa at na ang mga celestial secrets ay hindi maaaring ibunyag. Nang makita ito ng mga opisyal, lumuhod sila at nakiusap kay Chu. Kung hindi maaaring ibunyag ang mga celestial secrets, maaari itong ipasa lamang sa hari. Sa ganitong paraan, nakaligtas si Chu. Parang nabuhay muli, bumalik siya sa kanyang silid. Ang reyna ina ay espesyal na nagbigay sa kanya ng isang mesa na puno ng masasarap na pagkain at mga kakaibang bagay na nagpaningning sa mga mata ni Chu. Kung makakatanggap siya ng ganitong pagtrato sa buong buhay niya, bakit pa siya babalik sa modernong panahon? Ang pagkain ay masarap, ngunit hindi siya pinapayagang kumain ng higit sa 3 subo dahil sa takot na lasonin. Ngunit si Chu ay hindi isang ordinaryong tao. Hindi siya natatakot na lasonin ng sinuman. Araw-araw kumakain lang siya sa kantina ng paaralan. Sa wakas ay gumanda na ang kanyang buhay. Kailangan niyang samantalahin ang pagkakataong ito para kumain ng husto. Tinawag niya si Therese Nhi para kumain din kasama niya. Sa loob ng mahigit 10 taon bilang isang babaeng tagapagsilbi, ngayon lang naramdaman ni Therese Nhi ang kaligayahan ng makaupo sa hapagkainan. Hindi nagtagal, naubos na nilang dalawa ang pagkain at dose-dose ng mga walang laman na plato ang ibinalik sa Imperial Kitchen. Lahat ng mga Imperial Chef ay nagulat, ngunit hindi na rin sila nagulat dahil napakahusay magluto ng kanilang Chief Imperial Chef. Pagkatapos na pagdiriwang ang pagkain, naglakad-lakad naman sila. Dito nakita ni Chu si Devi. Pagkakita pa lang kay Devi, agad na siyang humingi ng utang na loob. Ang gusto ni Devi ay ikwento sa kanya ni Chu ang tungkol sa langit. Sa loob ng ilang sandali, si Chu ay parang isang unggoy na umaakyat sa bundok. Nagkukwento sa mga nakaluhod na babaeng tagapagsilbi tungkol sa modernong mundo na nagselos maging sa hari na nakikinig. Kailangang malaman na noong sinaunang panahon, ang mga babae ay madaling ibenta at itinuring na mga alipin. Ngunit iba ang modernong panahon. Bukod pa rito, walang mga eunuch at walang hari sa modernong panahon. Ngunit hindi niya alam kung paano ipaliwanag para maniwala ang lahat. Dumating ang reyna ina upang magtanong. Agad na inako ni Devi ang lahat ng responsibilidad. Sinabing pinilit niya si Chu na magkwento dito. Si Devi ay pinarusahan ng pagkulong at si Chu ay kailangang matuto ng tamang pagsasalita kay Nguyendan. Kinabukasan, ang hari at ang mga gwardya ay abala sa pag-aaral tungkol sa Celestial Maiden. Matagal silang nakatingin sa kanyang bag maya-maya, sinabi ng gwardiya na ang bagay na ito ay paminsan-minsang gumagawa ng kakaibang ingay. Pagkalapit pa lang ng hari, nagulat na siya ng husto. Lumabas na tumutunog ang alarm clock ng telepono sa loob ng bag, nagmamadaling inutusan ng hari ang gwardiya na buksan ang bag. Ngunit ang mga sinaunang tao ay hindi pa nakakita ng zipper, kaya't hindi nila ito mabuksan sa paulit-ulit na paghila. Sa huli, tuluyan na itong pinutol ng hari gamit ang espada. Tigil, iyan ang aking bag. Nagmamadaling tumakbo si Chu. Hinila ang zipper, kinuha ang telepono at pinatay ang mga alarm clock para sa alas 5 at alas 6. Ang babae sa sinaunang panahon ay kinuha ang telepono na nagpatalon sa hari ng 3 metro palayo sa takot. Ngunit nalilito siya, telepono lang ito. Ito rin ang kayamanan mula sa langit. Binuksan ni Chu ang kanyang bag, naghahanda na bigyan ang mga sinaunang taong ito ng bagong pananaw sa teknolohiya at modernong pamumuhay. Mapagbigay siyang naglabas ng isang maanghang na stick. Natakot ang hari na baka lason ito, kaya inutusan niya ang gwardiya na tikman muna. Naghanda na ang gwardiya na magsakripisyo. Amoy pa lang, tumutulo na ang kanyang laway. Nang tikman niya, lalo siyang namangha. Ang ganitong bagay ay makikita lamang sa langit. Ang hari ay kumain hanggang sa maging mamantika ang kanyang bibig. Hindi na mapigilan ang sarili at inagaw ang lahat kay Chu. Hindi nagtagal, silang dalawa ay napahiyaw sa anghang. Nagbuhos ang gwardiya ng 3 patak ng coke sa kanyang bibig, ngunit wala siyang nalasahan. Hindi inaasahang mabilis na naubos ang isang bote ng coke. Wala ka na bang ibang kayamanan? Iyon lang, wala na. Hindi ko hahayaang maubos mo ang lahat. Nagkunot noo ang hari at nagpatuloy. Habang kumakain ng maanghang na stick at umiinom ng coke, bigla siyang nagpahayag, gaano kaganda kung ang lahat ng tao sa ilalim ng langit ay makakakain ng masarap na pagkain ito. Bilang kapalit ng maanghang na stick at coke ni Chu, naghanda ang hari ng piging upang makakain siya ng husto. Siya mismo ay hindi man lang gumalaw ng chopsticks, wala siyang gana. Nang makita ito ni Chu, gumuhit siya ng hugis sa mesa at inutusan ang eunuch na gawin ito. Tiyak na magiging masarap ang pagkain para sa hari. Ito ay napakalaki. Ano ng klaseng bagay ito? Hot pot. Mahusay si Fuzhao sa paghahalo ng sauce. Nagmadali siyang kumuha ng isang malaking piraso ng karne, isinausaw sa hot pot, inilubog sa sauce, at isinubo. Sobrang sarap na napahakbang siya. Sumunod din ang banal na Panginoon sa ginawa niya, isinausaw ang isang piraso ng karne. Ngunit bago niya kainin, pinigilan siya ng eunuch. Banal na Panginoon, baka hayaan mo muna akong subukan, ang matandang alipin na ito. Hinimok ni Fuzhao ang banal na Panginoon, isasubo mo na lahat. Hindi ka maalog out. Pagkatapos tikman, hindi na tumigil sa pagkain ang banal na Panginoon. Sa sandaling ito, tinawag si Xuyuchu ng Imperial Kitchen, nagmamasid sa kakaibang ulam na hindi pa niya nakita. Dati, ang banal na Panginoon ay kumakain lang ng niluto niya. Gusto ba nitong si Fuzhao na agawin ang trabaho niya? Biglang nakita ni Xuyuchu si Lanni sa tabi ni Fuzhao, at agad siyang humupa sa galit. Nang makita ni Nguyendan ang dalawang sobrang lapit, agad siyang nagkaroon ng masamang balak. Kinabukasan, masigasig na tinuturuan ni Fuzhao kung paano itatayo ang Tianfu para sa banal na Panginoon. Ngunit kinuha ng banal na Panginoon ang telepono at nagtanong kung bakit hindi na ito umiilaw. Natuklasan ni Fuzhao na ang limitadong edisyon na keychain sa telepono ay biglang
nawawala. Lumabas na ito pala ay hawak ng banal na Panginoon, ngunit dahil sa reputasyon ay hindi niya masabi, kaya isinabit lang niya ito sa puno at hinintay na makita ni Fuzhou. Ngunit pagkatapos ay dinala ng eunuch ang halaman at sa huli ay nahulog ang keychain sa ilog. At ang kailangang maghanap nito ay ang banal na Panginoon. Si Nguyen Tan, nang makita ang eksenang ito, ay nagselos ng matindi. Ang posisyon ng Empress ay sa kanya lamang. Sa kabilang banda, nilamig ang banal na Panginoon dahil nabasa siya. Nakaramdam ng pagkakasala si Fuzhou, kaya naghanap siya ng lunas para sa banal na Panginoon. Sa araw na natapos ang pagkakulong ni Yun Li, naghanda ng espesyal na salo-salo si Fuzhou para sa kanya. Ang mga sinaunang tao, sa unang pagkakataon na nakatikim ng pritong manok at hamburger, ay agad na nagulat na parabang nabuksan ang kanilang isip at walang humpay na pinuri si Fuzhou na nagsasabing siya'y isang Diyos ang bumaba mula sa langit. Habang masarap kumakain, biglang dumating si Nguyen Tan, may dalang maraming ginto, pilak at alahas na gustong suhulan si Fuzhou. Nakita ni Fuzhou na wala siyang mayaalay, kaya inanyayahan niya itong manatili upang kumain ng pritong manok at uminom ng coke. Nagdahilan si Nguyen Tan na nagpapapayat siya, sinabing gusto niyang kausapin si Fuzhou at pinauwi si Yun Li. Lumabas na sa pagkakataong ito, gusto niyang magpakita ng kabaitan muna bago magbanta. Gamit ang pagiging pambansang guro ng kanyang ama, tinakot niya si Fuzhou na magtrabaho para sa kanya. Gusto niyang iareglo ni Fuzhou ang kasal nila ng banal na Panginoon, ngunit sa modernong panahon, mataas ang halaga ng kalayaan sa pag-ibig at ayaw ring pilitin ni Fuzhou ang iba. Ang resulta, mali ang pagkaintindi ni Nguyen Tan na gusto rin niya ang banal na Panginoon. Itinanggi ni Fuzhou, sinabing wala siyang nararamdaman para sa banal na Panginoon. Masyadong umaasa si Nguyen Tan sa kanyang ama. Kung hindi mo ako tutulungan, uuwi ako at isusumbong sa aking ama upang parusahan ka. Sa takot, agad na nagpakumbaba si Fuzhou. Sige, salamat na lang sa Diyosa. Huwag mo akong tawaging ate. Mula ngayon tayo ay matalik na magkapatid. Ipagkatiwala mo sa akin ang iyong problema. Pagsapit ng gabi, nang makita niya ang banal na Panginoon, hininga naman siya ng banal na Panginoon ng plano para maiwasan ang kasal nila ni Nguyen Tan. Ang pagkakaroon ng ganoong kagulong trabaho ay labis na nagpasakit sa ulo ni Fuzhou. Dati, sa eskwelahan, itinuturing siyang hangal. Ngunit pagdating dito, itinuturing siyang henyo. Lahat ay umaasa sa kanya. Dahil sa labis na pag-iisip, naubos ang enerhiya ng kanyang utak, kaya nais niyang bigyan ang sarili ng gantimpala. Pumunta siya sa Imperial Garden para mag-ihaw ng karne ng patago. Sa sandaling ito, biglang sumulpot si Yun Li. Kaya, ang piging ng dalawa ay kailangan ng hatiin para sa isa pa. Kumakain sila ng masaya, hindi nila napansin na nasusunog na pala ang likuran. Nagmamasid ang banal na Panginoon sa night cafe sa loob ng palasyo. Bilang resulta, agad na dumating ang eunuch upang magulat, masama na, nasusunog na ang Imperial Garden. Gaya ng inaasahan, sila ay inaresto bilang mga suspect. Nagulat ang gwardiya, bukod kay Nguyen Tan, walang sinuman ang nasaktan. Tungkol kay Nguyen Tan, dahil sa pag-aalala na kumalat ang sunog, sumugod siya sa apoy. Bilang resulta, nawalan siya ng malay. Agad na gusto nilang hatulan sila. Gusto ni Prinsipe Fuzhou na umako ng kasalanan para sa Empress Dowager. Agad niyang tinakpan ang bibig nito. Si Fuzhou ay ako inasana ang kasalanan, ngunit biglang lumuhod sila ni sa harap ng lahat at inako ang lahat ng kasalanan. Sa ilalim ng pagmamakaawa ng lahat, nakaligtas sila ni sa pagpapatalsik, ngunit kailangan pa rin niyang tiisin ang ilang dosenang palo. Tinutulungan ni Fuzhou sila ni natanggalin ang kanyang pantalon para lagyan ng gamot nang biglang pumasok si Imperial Guard, huwag gidala ang gamot. Agad na naging awkward ang kapaligiran. Diyosa, ipinag-utos ng banal na Panginoon sa inyong lingkod na ihatid ang gamot kay binibining Lani. Sa sandaling ito, gusto na talaga ni Lani na lamunin siya ng lupa. Diyosa, nakita niya ang puwet ni Lani, kailangan ko na siyang pakasalan. Ito ay masyadong iina. Ang ganyang kaisipan ay hindi ubra sa ating modernong panahon. Kung gayon, ang isang doktor na nag-check up sa 800 pasyente araw-araw, maaari ba siyang magkaroon ng 800 asawa? Si Xuyuchu, nang marinig na nasunog ang Imperial Garden at ang gumawa nito ay ang kanyang Diyos ang si Lani, ang kanyang saloobin ay naging sobrang mapagpuri. Hindi ko akalain na ang isang munting binibini ay makakagawa ng ganoong kalaking bagay. Nakakahiya talaga sa atin. Tignan niyo ang maliit na binibining iyon. Naglakas loob pa siyang sumunog sa Imperial Garden. Samantalang tayong malalaking lalaki ay maaari lang maglaro ng apoy sa kusina. Tunay na isang bayani sa mga kababaihan. Naalarma ang katulong sa kusina nang marinig ito. Ikaw talaga ang hari ng panunukso. Sa sandaling ito, nasuhulan na ng masamang babaeng si Nguyen Tan, ang Imperial Physician, nagkukunwari na nasaktan ng malubha sa pagsugod sa sunog. Maliwanag na gusto niyang ipahamak ang katulong. Dinalhan siya ni Binhi ng lugaw, ngunit agad siyang sinampal nito. Pagkatapos, inutusan niya si Binhi na tawagin si Fuzhou upang makipagkita sa kanya. Naglakas loob lang si Binhi na sabihin na madilim na at sinampal ulit siya. Pagpasok ni Binhi sa pinto, nakita niya ang dalawang amo at katulong na may matinding pagmamahalan. Ang isang Diyosa pa nga, pero pinapakain ang kanyang katulong, samantalang ang kanyang amo ay sinasampal lang siya. Sobrang selos at galit si Binhi. Kaya, tinawag niya si Fuzhou upang makipagkita kay Nguyen Tan na may mapanuyang tono. Lani, bakit ganyan ka magsalita? Nagmamayabang naman si Binhi, umaasa sa kapangyarihan ni Nguyen Tan. Ang aming binibini ang magiging empress sa hinaharap. Hindi napigilan ni Lani na magbitiw ng mapanuyang salita. Nang makita na magsisimula na silang magtalo, nagmadali si Fuzhou na kumuha ng malaking piraso ng pritong manok na isuhulan si Binhi. Pagbalik ni
ni Binhay, hindi niya tinawag si Fuzhao. Si Nguyen Tan ay napaka-observant din, agad niyang napansin na may mali. Bakit may mantika ang bibig mo? Isa pang sampal. Kaya, saan pumunta si Fuzhao? Nagpunta siya upang aliwin ang malungkot na banal na Panginoon. Sa hating gabi, walang tigil si Fuzhao sa pagbulong na gusto niyang umuwi. Bagaman dito siya kumakain ng masarap at nakasuot ng maganda, hindi niya kailangang gumawa ng maraming takdang aralin. Pero walang telepono, walang internet, at walang mga kaibigan at kamag-anak. Mas maganda pa rin ang ating modernong mundo. Ang matagal na pag-uusap ay lalong nagpalungkot sa banal na Panginoon. Siguro, ito na ang kapalaran. Ano sa tingin mo? Sa tuwing magsisimula na sanang matulog ang banal na Panginoon, nagigising siya sa hilik ni Fuzhao. Talagang nakakagulat ang lakas ng hilik niya. Paanong ang isang maliit na bata ay nakakalikha ng ganoong kalakas na ingay? Napakaingay na napilitan siyang magpalit ng direksyon ng tulog. Ang resulta, sa pagkakataong ito, isang mabahong paa ang biglang dumiretso sa kanyang mukha. Masarap na sanang matulog ang banal na Panginoon nang bigla siyang magising sa amoy ng mabahong paa. Agad niya itong itinaboy palayo na may mukhang nandidiri. Pagkatapos, inilagay niya ang kanyang paa sa lugar. Maingat na inayos ang una ni Fuzhao. Pagkatapos, lumabas ang banal na Panginoon at bumalik na may dalang palanggana ng tubig at tuwalya. Sina Huang Yi at ang eunuch sa labas ay nagbubulungan tungkol sa kung bakit naghugas ng paa ng Diyosa ang banal na Panginoon. Ang dalawang tsismosong lalaking ito ay sumilip sa butas ng pinto para maniktik. Maaga pa, dumating na si Nguyen Tan para magtanong kung bakit hindi dumating si Fuzhao kahapon. Dahil hindi niya mahanap si Fuzhao, ibinuhos ni Nguyen Tan ang kanyang galit kay Lanmi at gustong sampalin ang kanyang mukha. Nang dumating si Fuzhao, nagdala si Xuyuchu ng pagkain at sakto namang nakita niyang binubuli ang kanyang Diyosa. Nagulat din si Nguyen Tan. Ayan na, gumuho ang imahe ng mahinang White Lotus. Nang makita ang eksena ng tunggalian sa likod ng palasyo, hindi na rin magawang makialam ng dalawang imperial ko. Agad nagkunwari si Xuyuchu na nagkasakit. Mabilis namang nakipagtulungan ang katulong sa kusina at nagtanghal ng isang maikling dula, kaya tumakbo si Nguyen Tan at ang kanyang katulong. Pagkaalis ni Nguyen Tan, tinapos ng dalawa ang kanilang dula, tumayo at nagbigay pugay kay Lanmi. Pagbalik ni Fuzhao, nang makita niyang sinaktan si Lanmi, agad siyang gustong kumilos para ipagtanggol ang kanyang mabuting kapatid. Ito ang kahalagahan ng pagsunod sa tamang amo. Kinuha ni Fuzhao ang sandata at nais niyang hanapin si Nguyen Tan upang makipag-ayos. Ang resulta, sa susunod na segundo, nakita niya ang berdeng tsaa na may sariling ama bilang suporta. Agad na lumambot ang kanyang mga paa at tumalikod para tumakas. Ngunit bigla siyang tinawag sa pangalan. Napilitang humarap si Fuzhao at bumati. Hindi nag-aksaya ng panahon ang pambansang guro at direkta siyang tinanong kung bakit siya may dalang kutsilyo. Natigilan si Fuzhao at hindi alam kung paano ipapaliwanag. Sinabi niya na mag-ensayo siyang magluto, ngunit ibinunyag ni Nguyen Tan na hindi iyon ang totoo. Kung gayon, sasabihin kong magpe-perform ako ng acrobatic show. Maniniwala ba kayo? Agad na sumakay ang pambansang guro sa pagkakataon. Sinabi niyang nakakita na siya ng tao na lumunok ng espada. Nais ba ng Diyosa na mag-perform ng sword swallowing? Hindi ganoon. Ang gusto kong i-perform ay ang walang kamay, hawakan ang talim mula sa direksyong ibabato ninyo sa akin. Pero masyadong madugo ang eksena. Naniniwala akong hindi niyo rin gustong makita ang ganyang madugong eksena. Nagdahilan si Fuzhao para makatakas, ngunit hindi siya binigyan ng pagkakataon ng pambansang guro. Hindi kami takot sa dugo. Gusto naming makita ang walang kamay, hawakan ang talim. Si Binhi pa nga ang kusang lumapit, voluntaryong umako sa pagbato ng kutsilyo. Talagang sinasadya nilang pahirapan siya. Kailangan na lang magtiis ni Fuzhao. Kung saksakin ako ng kutsilyo, aalis ako. Hindi na rin ako magtatagal sa pamilyang ito. Malapit ng ibato ni Binhi ang kutsilyo. Akala niya ay mahahati na ang ulo niya tulad ng pakwan. Dumating ang banal na Panginoon sa tamang oras. Pinalipad ng gwardiya ang kutsilyo gamit ang espada at naligtas ang bobo at magulo na bida. Huli na ang prinsipe. Parang isang malaking bombilya sa pagitan ng dalawang tao, Binhi ay naakit din sa kagwapuhan ng gwardiya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning, sayang lang ang kutsilyo ni Imperial Chef Tuit ay nahati, ang talim ay ang kagamitan ng Imperial Chef. Ang pagbali ng kagamitan ay may layuning hadlangan ang daan ng kayamanan. Ang Huang Edi na ito ay gustong hadlangan ang daan ng kayamanan ng ating Imperial Kitchen. Bakit ang aming Imperial Chef ay ang pinakamarangal na propesyon? Ang kutsilyo ay ang buhay ng Imperial Chef. Pagkatapos niyang magsalita, kinuha niya ang minanang gintong kutsilyo upang hanapin si Huang Edi para sa isang duelo. Ang resulta, pagkatapos niyang mag-pose ng cool na akala niya ay gwapo, naghintay siya hanggang hating gabi at tumulo ang kanyang sipon. Hindi man lang pinansin ni Huang Edi, hindi man lang siya pumunta. Bumahing at bumagsak sa balon. Kinabukasan, abala si Wang Ye sa pagpapanumbalik ng nasunog na Imperial Garden. Bigla siyang nakakita ng flintstone sa lupa, ngunit nag-ihaw sila ng karne noong gabing iyon at hindi nila kailangan ng ganoong kalaking apoy. Nagpapatunay na ibang tao ang nagsunog. Halatang gusto nilang ipahamak si Chu. Agad na dinala ng dalawa ang ebidensya upang hanapin ang emperador. Ayon sa babaeng langit sa Heavenly Court, maaari nilang gamitin ang fingerprints upang matukoy ang salarin at bukod pa rito ang fingerprints ng bawat tao sa mundo ay hindi magkakapareho. Paano malalaman ang tungkol sa fingerprints? Sa panahong ito, mabilis na nagbigay si Chu ng kaalaman sa dalawa. Ngunit sa panahong ito, paano matutukoy ang fingerprints? Nagsimula siyang kumilos noong gabing iyon. Kahit paano, isa na siyang babaeng langit ngayon. Anumang sabihin niya, kailangang paniwalaan ng mga hangal na taong ito. Kumuha siya ng isang bato. Salamin dumating si Chu dahil sa hindi pagkaunawa ng mga sinaunang tao. Nagkwento siya ng kung ano-ano, kaya naniwala ang lahat na ang hawak niya ay isang kayamanan mula sa Heavenly Court na kayang matukoy ang tunay na salarin
sa pagsunog sa Imperial Garden sa pamamagitan ng pag-iwan ng fingerprints dito at ang fingerprints ng bawat tao ay hindi magkakapareho. Ang mga salitang ito ay nagpataranta kay Nguyen at nang aalis na sana siya ay hinarang siya ni Iris Nhe sa ngalan ng emperador. Sinabihan siyang kailangan din niyang mag-iwan ng fingerprints. Nakita ito ni Chu at agad na sinamantala ang pagkakataon na maghiganti sa harapan ng lahat na pilitan si Nguyen na panatilihin ang kanyang imahe at masunuring nag-iwan ng fingerprints. Pagkatapos kailangan na lang nilang hintayin na mahuli ang salarin at sirain ang ebidensya. Ngunit hindi inaasahang ang dumating ay ang Empress Dowager upang magtanong talaga may isa pang tao. Sa labas mabilis na hinabol ang dalawa ngunit silhouette lang ang nakita nila, hindi nila nahanap ang salarin, wala silang ginawa kaya umakyat sila sa bubong upang tingnan ang mga bituin at uminom ng coca. Biglang tila may napansin si Chu at nagmamadaling sumenyas sa emperador na tumingin sa baba. Nakita si Hong Egie na umiihi sa tabi ng dingding. Nagalit ang emperador sa eksenang ito. Lumingon at nakita ang isang maliit na eunuch at isang maliit na court lady na nagliligawan. Muling nagalit ang emperador parang isang boss na nanonood ng CCTV at nahuli ang empleyado na nagbabrowse sa internet habang nagtatrabaho. Nagpahangin sila sa buong gabi at nagdiwang pa sa kanilang pagbabalik sa silid. Kinabukasan nagising si Chu na may naguguluhang mukha at nakakunot ang noo habang hawak ang tiyan dahil sa kanyang tiyahin. Ngunit sa sinaunang panahong ito nagmamadali siyang tinawag ang court lady para tulungan siya. Ngunit hindi naintindihan ni Iris Nhe kahit gaano pa siya magpaliwanag at gusto pa siyang i-report sa Empress Dowager nang makitang hindi niya may paliwanag ng maayos. Itinuro ni Chu ang kama. Agad na naintindihan ni Iris Nhe ang ibig niyang sabihin. Sa ilang sandali dinala niya ang isang piraso ng tela na para sa kusina. Naramdaman ni Chu na talagang hindi ito sanitary, ngunit wala siyang magawa. Ang ikasyam na araw ng buwan ng dalaw ng babaeng langit ang Imperial Kitchen ay nagtatala rin ng menstrual cycle at bawat buwan sa tamang oras nagluluto sila ng luya at brown sugar water para sa mga babae sa palasyo. Mayroon ding profesional na serbisyo ng acupuncture sa oras na ito. Dinala na rin ang luya at brown sugar water. Habang umiinom siya at hindi nakatingin ang doktor ay agad na tumusok ng karayom. Masakit kaya napasigaw siya, ngunit hindi inaasahang napaka-epektibo nito pagdating ng tanghalian sa pagtingin sa hapagkainan na puno ng masasarap na pagkain. Na aalala ng emperador ang eksena kung saan magkasamang kumakain si Chu at Didi. Sa loob niya ay inggit na inggit. Lahat ng kinakain niya ay maasim. Agad siyang nakaisip ng masamang plano para maghiganti kay Chu. Alam niyang may regla siya kaya sinadya ng emperador na maghanda ng mga maanghang na pagkain. Kumain siya na masarap ngunit hindi pinahintulutan si Chu na kumain. Inilagay lamang niya sa harap niya ang isang mangkok ng puting lugaw. Sa pagtingin sa itsura ng dalawa na parang magkaaway, ang matandang eunuch ay nakatayo sa gitna na may nakatago ngiti. Sa wakas si Chu ay maaari lamang maglabas ng galit sa lugaw. Bigla niyang napansin na may red dates sa loob nito. Para sa dugo ito pala ay gawa mismo ng emperador para pakainin siya at lalo pang dinagdagan ng bird's nest at red dates. Sinabi ni Chu na ang lugaw ay hindi masarap tulad ng luto ng Imperial Kitchen. Ngunit ininom niya ang lahat sa isang higop at gusto pa ng isa pang mangkok. Sa ilalim ng maingat na pangangalaga ng emperador, mabilis na natapos ang regla ni Chu. Hindi inaasahang biglang lumapit sa kanya ang National Master at sinabi gusto niya siyang bigyan ng isang malaking regalo. Halatang wala siyang magandang intensyon. Ang gusto ng National Master na ibigay kay Chu ay isang napakalaking mansyon at isa pa sa kabisera. Agad na naramdaman ni Chu na magiging mayaman na siya. Ngunit isinip niya na gaano man kayaman ang National Master, hindi siya magiging bobo upang magbigay ng ganoong kalaking mansyon. Tiyak na mayroon siyang layunin. Ngunit sinabi ng National Master na pinahahalagahan lang niya ang iyong talento at kakaibang kagandahan. Ang papuri na ito ay nagpalakas ng loob ni Chu kaya tiningnan niya ang mansyon. Talagang malawak at maringal ito. Sa pag-iisip na sa murang edad ay nakakuha siya ng ganoong kalaking kapalaran. Agad siyang pumasok upang suriin, ngunit hindi niya inaasahan na makita ang National Master na nagpadala ng mga tao upang linisin ang buong bahay ng may-ari ng mansyon. Noon lang naintindihan ni Chu kung gaano mapanganib ang sinaunang panahon at nasaksihan din niya ang kalupitan ng National Master. Ang emperador ay biktima rin noon at nasaksihan niya ang pagpatay sa kanyang master. Ngayon na si Chu ay nanganganib ang emperador na laging nagtitiis ay sa wakas lumaban. Personal niyang isinulat ang isang kautusan gamit ang pangalan ng babaeng langit upang kanselahin ang kasal sa anak na babae ng National Master. Ayaw na niyang maliitin pa ng National Master ito. Ang nag-alala kay Chu na saksihan niya ang kalupitan ng National Master kung hayag siyang makikipaglaban ngayon ang kanyang buhay at ang buhay ng emperador ay malalagay sa panganib. Samantala sa Imperial Kitchen ang lahat ay tumatakbo palabas habang nakatakip ang kanilang ilong pala si Imperial Chef Tit ay nasa loob at nag-aaral ng isang bagong ulam. Mausisang pumasok si Iris Nhe. Imperial Chef Tit, anong ginagawa ninyo? Ito ang bagong ulam na pinag-aralan ng Imperial Chef na ito. Tinatawag itong smoked tofu pala ang malakas na masamang amoy. Sa paligid ay galing sa tofu dish na ito. Mausisang nagtanong si Iris Nhe, ang baho naman, maaari ba itong kainin? Nakita niyang nagdagdag si Imperial Chef Tit ng chili sauce sa tofu dish. Si Iris Nhe ang naging unang tester. Tinikman niya ang mabahong tofu, hindi inaasahang malutong sa labas at malambot sa loob, at sa pagsasama ng chili sauce naging masarap ito. Samantala narinig ni
Isihide na gusto ng emperador na gamitin ang pangalan ni Chu para maglabas ng kautusan na kanselahin ang kasal kay Nguyendan. Tiyak na ilalagay nito si Chu sa panganib, ngunit walang pakialam ang emperador, gusto lang niyang kanselahin ang kasal para sundin ang tunay na pag-ibig. Palaging nagmamalasakit si Isihide kay Chu. Baka naman karibal siya sa pag-ibig. Lalong nagalit ang emperador habang iniisip bakit mas matalino ang kapatid niyang ito, mas magaling siya noong nag-aaral sila. Kahit ang yumaong emperador ay nagbalak palitan ang korona prinsipe, buti na lang at magaling magsalita ang Empress Dowager kaya nanatili ang trono ng emperador para sa kanyang anak na lalaki. Samantala nag-aalala rin si Chu tungkol dito, kung talagang makikialam siya baka matapos na ang kanyang masarap na buhay mabilis na tumakbo si Isihide upang protektahan si Chu. Nagpasya siyang lihim na itakas siya mula sa palasyo upang hindi mapansin. Nagpalit silang dalawa ng damit ng court lady. Sinabi ni Isihide na may alam siyang lihim na daanan na makasisiguro na makakalabas sila ng palasyo ng ligtas. Ngunit nang makarating sila doon, ito ay pala isang butas ng aso. Seryoso ka ba? Ang isang babaeng langit ay dadaan sa butas ng aso kasama mo? Anong klaseng dignidad iyan? Alin ang mas mahalaga, ang buhay o dignidad? Unahin kong dumaan para makita mo. Nakita niya ang marangal na prinsipe na nakasuot ng pink na prinsesa dress at sanay na lumabas sa butas ng aso. Nag-alinlangan si Chu, ngunit naramdaman pa rin niyang mas mahalaga ang buhay kaysa sa dignidad. Hindi inaasahang pagyuko niya na harang siya ng bagahe sa likod. Gusto pa ni Isihide na gamitan ng puwersa para hilahin ang malaking labanos na ito palabas. Nang magpapatuloy na sana silang dalawa, nakarinig sila ng boses ng mga taong nag-uusap mula sa malayo. Dalawang eunuch ang naglalakad at nagkukwento ng ghost stories. Hindi inaasahang bago pa matapos ang kanilang sinasabi ay natakot na sila ni Chu at Isihide na nagpapanggap na multo at tumakbo ng mabilis. Maaari na silang dumaan sa butas ng payapa. Tinulak ni Isihide sa likod at hinila ni Isihide sa harap, ngunit si Chu ay nakasiksik pa rin sa butas ng aso, hindi makalabas. Habang nagsisikap siya, bigla siyang kinailangang pumunta sa banyo. Bitawan ninyo ako, sumasakit ang tiyan ko, kailangan kong magbanyo. Magtiis ka. Sandali, malapit na tayong makalabas ng palasyo. Anong sinasabi ninyo? Hindi ko maintindihan. Gusto kong dumumi. Noon lang sinabi ni na gusto niyang tulungan si Chu na hindi makadalo sa pulong sa umaga, kaya nilagyan niya ng pampurga ang kanyang pagkain. Inakala niya na sa pagtatain niya buong gabi maaari siyang humingi ng sick leave at hindi na kailangang dumalo sa korte. Upang matulungan siyang malutas ang kanyang problema ng mabilis, ginamit ng dalawa ang lahat ng kanilang lakas. Sa wakas ay nahila nila siya palabas sa butas ng aso. O Diyos ko, wag mo akong galawin. Natakot ang eunuch, nakakabalik lang at tinawag ang mga gwardiya na sakto namang nakahuli sa dalawa. Wag mong isipin na malapit na siyang maihi, ngunit mabilis siyang tumakbo. Hindi inaasahang sinaksak siya ng gwardiya. Gamit ang sibat ang aksyon na ito ay nagpagalit kay Isihide at sinipa niya ang gwardiya. Nang makilala siya ng mga gwardiya, agad silang lumuhod at humingi ng tawad. Si Chu ay walang galos ang bagahe. Sa likod niya ang nagligtas sa kanya. Kinuha niya ang kanyang telepono at laking sakit ang naramdaman niya sa oras na ito. Biglang naging seryoso si Isihide. Nagsalita ng masasamang salita sa kanya. Naglakbay sa sinaunang panahon ang prinsipe, kunwari babae, nagpahayag ng pag-ibig. Hindi na ito sorpresa, kundi gulat ako ay laman at dugo na ipagtatanggol kita. Kapag may palakol na pumutol sa iyo, ako ang sasala. Si Fu Chao nahihiya, nagkunwari tiningnan ang telepono. Sa huli, dalawang tao ay hindi nakatakas mula sa palasyo. Umaga kinabukasan, si Fu Chao nagdala ng utos ng hari upang pumunta sa korte, handa na ipahayag ang pagkansela ng kasal ng hari na nangangahulugan din ng pagpapahayag ng digmaan sa pambansang guro. Hindi inaasahan kapag binasa ang utos ng hari ang nilalaman ay hindi katulad ng napag-usapan. Lumalabas na alam ng hari na siya ay tinakot. Nagdesisyon na isakripisyo ang kaligayahan ng kanyang kasal kapalit ng buhay niya, at ang masamang babae ay umarte ng hayagang pagtatakwil. Pagkatapos umasa kay Fu Chao para sa engagement, nagsimula ng maging mapagmataas at hindi na kumikilala ng kaibigan. Hindi lamang iyon, kundi sinaktan pa sila. Si Nguyendan ay patuloy na nanginginig dahilan para magalit si Fu Chao hanggang sa hindi na makapagsalita. Ngunit hindi naglakas loob na saktan siya. Sino ang nagsabi na ang kanyang tunay na ama ay ang pambansang guro? Binibigyan kita ng isang kasabihan, huwag mong hanapin ang iyong sariling exit. Huwag masyadong maging walang hiya. Kahit na hindi niya naintindihan ang kahulugan, naintindihan pa rin ni Nguyendan na ito ay isang panghahamon. Lumingon siya at inutusan si Bichni na gumawa ng gulo sa kusina ng emperador. Umasa si Bichni sa magiging emperatrice na kanyang amo, kaya't magsalita ng mayabang, at ang kanyang baba ay halos umabot na sa langit. Inutusan niya ang mga kusinero na mula ngayon ihanda ang pagkain ni Nguyendan ayon sa pamantayan ng emperatrice. Si Master Chef Tayet ay hindi rin madaling apihin. Bukod pa rito, sinaktan ni Bichni si Lanhi, ang kanyang diyosa, kaya't agad na inutusan ni Master Chef Tayet ang kanyang katulong sa kusina na magdala ng isang palanggana ng maitim na tubig upang patayin ang kayabangan ni Bichni. Maghintay ka na lang, ipagbibigay alam ko sa dalawang dalaga na patayin ka. Si Nguyendan, pagkapasok pa lang sa silid ay naamoy na ang masangsang na amoy mula kay Bichni. Nagdagdag si Bichni ng detalye sa nangyari. Sinabi na sinabihan siya ng mga kusinero ng kusina ng emperador na hindi siya karapat-dapat maging emperatrice, at ang palanggana ng tubig ay orihinal na inihanda para sa kanya. Kung hindi siya maghihiganti, paano pa siya makakaharap sa harem
Harem hindi. Inaasahan na sinampal siya ni Nguyen Dan. Tinuturuan mo ba ako kung paano gumawa at doon naman espesyal na gumawa si Master Chef Tayet ng pinausukang tokwa para kailan tinikman ni Phuc Chow. Hindi ba ito mabahong tokwa? Marami nito sa aming lugar. 3 tao ang kumakain ng masarap. Biglang pumasok ang katulong sa kusina at sinabing may nangyari sa kusina ng emperador. Lumalabas na nagsimula ng magiganti si Nguyen Dan. Sinasabi na may uod sa pagkain para sa kusina ng emperador. Ito ay isang malaking bagay na maaaring ikamatay. Isang malaking uod ganoon kahit bulag pa ang mga tao ng kusina ng emperador, makikita pa rin nila, alam nilang sinisiraan sila. Ngunit dahil si Nguyen Dan ay may pambansang guro, bilang tunay na ama, wala silang sinuman ang naglakas loob na magalit. Nakita na si Master Chef Tayet ay sinasaktan si Phuc Chow ay gustong maghanap ng hari upang humingi ng tulong, ngunit binantaan siya ni Nguyen Dan, kung maglakas loob kang magsumbong kumain ako ng uod ngayon, bukas ay kakain ako ng lason gayon paman. Kailangan pa ring sisihin ka, titingnan ko kung ano ang magagawa mo sa akin. Hindi nagtagal si Master Chef Tayet ay sinaktan hanggang sa magsuka ng dugo. Mabuti na lang at dumating si Van Yifei sa oras upang iligtas siya si Nguyen Dan dahil gusto niyang panatilihin ang imahe ng kanyang mahina na White Lotus ay kailangan niyang huminto si Master Chef Tayet dahil gusto niyang ipagtanggol si Lan Hai. Kaya't nadamay ang mga katulong sa kusina ay nagpahayag ng kanilang saloobin. Ang kuya ay nagpakita ng kabayanihan kaya tiyak na umibig sa kanya si dalagang Lan Hai. Huwag kang magsalita ng kalokohan, ako ang pinakamagandang lalaki sa kusina ng emperador. Maraming dalagang umibig sa akin, isa lang siya sa kanila. Ang mga salita ng dalawang nakababatang kapatid ay nagpapadama kay Master Chef Tayet na talagang naakit sa kanya si Lan Hai dahil sa kanyang kagwapuhan. Si Lan Hai dahil sa pagkaawa ay inalagaan siya ng kaunti. Naisip na niya kung ano ang ipapangalan sa kanilang mga anak. Ngunit mayroon akong 2 patakaran na kailangan kong linawin sa iyo. Una, ako ang nag-iisang lalaking tagapagmana ng pamilya Tayet sa loob ng 3 henerasyon. Kaya't kailangan mong manganak ng isang lalaki upang ipagpatuloy ang aming lahi. Pangalawa, upang ang kapalaran ng aming pamilya Tayet ay laging masagana. Hindi ka dapat makialam sa pagkuha ko ng asawa. Syempre, hindi ako magpaparami ng asawa. 5 lang na asawa ang pinakamarami si Master Chef Tayet ko. Baka inaatake ka na naman. Noong gabing iyon, hindi sinasadyang nabangga ni Lan Hai ang isang dalaga na nagdadala ng mga bagay-bagay sa mga damit. Nakita niya ang isang berdeng damit. Iyon mismo ang damit na sinabi ni Phuc Chow na suot ng nagpasunog si Lan Hai. Ay lihim na sumunod, ngunit hindi inaasahang hinabol siya. Ang munting dalaga ay hinabol ng mga tao. Nahirapan siyang makatakas pabalik sa kanyang palasyo. Hindi inaasahang ang amo na nagmula sa ibang mundo ay hindi mapagkakatiwalaan, nakikinig ng musika sa kanyang headphone. Hindi niya narinig ang paghingi niya ng tulong hanggang sa sumunod na umaga. Napansin ng lahat na nawawala si Lan Hai. Si Phuc Chow, dala ang larawan, ay nagtanong kung saan-saan, ngunit walang nakakita. Kay Lan Hai nakita na nasasaktan siya kaya't lumapit ang hari upang aliwin. Hindi ba siya isang dalaga na magbibigay ako sa iyo ng ilan pang tao? Ngunit sa mata ni Phuc Chow, si Lan Hai ay hindi isang dalaga kundi ang kanyang matalik na kaibigan. Ang hari mula pagkabata ay walang kaibigan kaya't hindi niya naintindihan ang ibig niyang sabihin. At doon naman si Master Chef Tayet kasama ang kanyang mga nakababatang kapatid ay nakita si Guardia Huang Yi. Narinig na gusto ni Lan Hai si Huang Yi kaya't inakala niya na si Huang Yi ang dumukot kay Lan Hai. Lumabas sa kanyang isip ang mga kakaibang ilusyon kaya't nag-away ang grupo ng kusinero at ang grupo ng Guardia. Bagaman pareho silang nasugatan, malinaw na hindi ganoong klaseng tao si Huang Yi. Upang mahanap ang kinaroroonan ni Lan Hai, inilabas ni Phuc Chow ang lahat ng kanyang ari-arian. Nagbabalak na magbayad ng gantimpala para sa mga pahiwatig si Master Chef Tayet. Dahil gusto niyang mahanap si Lan Hai ay inilabas ang lahat ng kanyang ipon na gagamitin sana sa pagkuha ng asawa. Tumulong din si Van Yifei ng buong puso, ngunit sinabihan siya ni Phuc Chow na kuripot ang mga sirang kalamansi na ito ay magkano ang mabibili. Ang mga bagay na ito ay talagang hindi nagkakahalaga ng malaking halaga. Ang larawan na ito ay nagkakahalaga ng 500 tael. Ito ay 500. Ang larawan na ito ay medyo mas mahal, 2,000 tael. Hindi inaasahang ang prinsipe ay mapagpakumbaba. Ang isang larawan lamang ay katumbas na ng ilang henerasyon ng sweldo ni Master Chef Tayet. Ngunit nagkunwari siyang walang pakialam. Hindi mahalaga, ibenta ninyo ito lahat kapag may pera. May lahat. Ang mga taong dumating upang magbigay ng pahiwatig ay nagpila pa, ngunit ang mga taong ito ay dahil lamang sa pera kaya't ang pahiwatig na ibinigay nila ay hindi mapagkakatiwalaan. Si Van Yifei ay nagbigay pa rin ng gantimpala. Mayroon pang isang matandang babae na may mahinang paningin na dumating upang magbigay ng pahiwatig. Lumipas ang buong araw, ngunit wala pa rin silang narinig na mapagkakatiwala ang pahiwatig at ang hari naman ay nagsimula ng malungkot. Sa hating gabi sinabihan siya ni Phuc Chow na hindi niya naiintindihan ang pagkakaibigan. Sa loob ay nararamdaman pa rin niyang hindi maganda kahit si Huang Yi ay may kaibigan na kalaro mula pagkabata at siya wala man lang isang kaibigan sa pangalan. Gusto ko rin ng isang tao. Huang Yi, napakaganda ng buwan ngayong gabi, gusto mo bang samahan akong maglabas ng sama ng loob? Maglabas ng sama ng loob? Bakit ka pumunta sa malamig na palasyo? Nahihiya ba? Ang 2 lalaki, 2 tao ang pumunta sa tabi ng tuyong balon at magsisimula pa lang nang makita si Lan Hai na nawawala sa loob ng balon. Nakita na ang tao, ngunit ang buhay ay nasa panganib. Sinabi ng doktor na ang buhay ay maililigtas, ngunit kung magigising siya o hindi ay depende sa kapalaran. Upang matulungan si Lan Hai na magising, kinuha ni Master Chef Tayet ang isang kahon ng ginseng na may libu-libong taon. Ang mga katulong sa kusina ay dali-daling pumigil. Ang pagnanakaw ng ginseng ay parusang kamatayan. Hindi sulit na gawin ito para sa isang maliit na
dalaga, hindi inaasahan na. Ang kahon ng ginseng na ito ay kahon sa loob ng kahon na hirapan silang buksan ito hanggang sa huling layer at doon lang nila nakita ang tunay nitong anyo. Hindi ba ito isang ugat lamang ng ginseng? Ginamit ni Master Chef Tayet ang ugat ng ginseng upang magluto ng sabaw ng manok para kay Lanhi at talagang nagising si Lanhi pagkatapos malaman ang katotohanan mula sa bibig ni Lanhi. Galit na galit si Fu Chao at agad na pumunta upang makipag-ayos kay Nguyen Tan. Tinuruan ni Fu Chao si Nguyen Tan kung ano ang paraan ng panalo sa pamamagitan ng kanang kamay. Sumugod sila upang makipaglaban. Ang oras ng pag-ehersisyo sa kasalukuyan ay hindi na sayang. Ang pagkatalo sa isang babae mula sa sinaunang panahon na hindi nag-ehersisyo ay parang madali lang. Pagkatapos saktan, tumakbo si Nguyen Tan pauwi upang magsumbong yakap ang kanyang ama at umiyak ng malungkot. Ngunit si Fu Chao batay sa kanyang kaalaman bago ang kanyang paglalakbay sa oras ay nakahukay na ng kanan ang tubig para sa hari na lutas ang problema ng tagtuyot at nakamit ang malaking tagumpay kahit ang kasalukuyang pambansang guro ay hindi naglakas loob na saktan siya. Maaari lang niyang ilabas ang kanyang galit sa kanyang anak. Ipinasok kita sa palasyo upang maging malapit sa babaeng Diyosa at maging paborito ng hari. Anong ginawa mo? Nakita ni Nguyen Tan na hindi siya pinagtatanggol ng kanyang ama. Hindi rin niya kayang tanggapin ang galit na ito at pagbalik niya agad niyang sinaktan si Bitch Nhi. Ang anak ay umawit ng awit ng pulang mukha at ang pambansang guro ay umawit ng awit ng puting mukha. Inutusan niya ang mga tao na magdala ng maraming ginto, pilak at alahas upang humingi ng tawad kay Fu Chao. Mukhang totoo na kahit sa sinaunang panahon o sa kasalukuyan, mayroon pa ring masamang ugali na gumamit ng pera upang ayusin ang lahat ng bagay. Ibinigay ni Fu Chao ang lahat ng pera kay Lan bilang kabayaran para sa kanyang sakit. Hindi inaasahan na sa gabing iyon naglakas loob ang mga taong ito na gumawa ng masamang bagay. Sinamantala nila ang pagtulog ng lahat at dinukot si Fu Chao patungo sa malaking bilangguan. Si Nguyen Tan ay mayabang na naghahamon kahit ang hari ay naging utusan niya. Ang mukha ni Bitch Nhi ay punong-puno ng pagmamalaki. Isinausaw ang tuwalya sa tubig at dahan-dahang lumapit kay Fu Chao. Nakakatakot talaga ang parusa sa sinaunang panahon. Ang basang tuwalya ay inilalagay sa mukha at inuulit ang patong-patong na ito at ang bilanggo ay dahan-dahang makakaramdam ng pagkabulunan. Nagulat si Fu Chao at nagising. Buti na lang at panaginip lang, ngunit hindi pa siya nakakabawi. Si Bitch Nhi na nagpahirap sa kanya sa panaginip ay nakatayo na sa tabi at inanyayahan pa siyang dumalo sa piging sa bahay ng pambansang guro. Kahit sa kuko ng daliri alam niyang ito ay isang mapanganib na imbitasyon, ngunit hindi naman talaga siya iniimbita kundi dinukot lang. Tiningnan ang masasarap na pagkain sa harap niya at naramdaman niya na ito na ang huling pagkain niya dahil hindi siya naglakas loob kumain. Uminom na lang ng isang baso ng alak. Siguro naman ay walang lason dito, kahit isang maliit na lagok lang ay ayos na. Ngunit pagkadampi pa lamang ng kanyang labi sa tasa ng alak, si Nguyen Tan ay biglang nahimatay. Sumigaw ang dalagang tagapaglingkod na si Nguyen Tan ay nilaso ni Fu Chao. Ang pambansang guro ay pumunta sa harapan ng emperador at nagreklamo ng malakas. Ang emperador ay walang pagpipilian kundi gamitin ang estratehiya ng pagpapaliban at ikinulong si Fu Chao sa bilangguan. Kahit na nasa bilangguan, masarap pa rin ang kanyang pamumuhay. Ang prinsipe ay nag-ihaw ng mga tuhog ng karne para sa kanya sa pamamagitan ng rehas, habang siya naman ay masayang kumakain sa loob. Sa gabi, si Fu Chao ay nakahiga sa kama at kumakain ng walang ginagawa sa kanyang mga kuko sa paa. Biglang bumukas ang pinto ng bilangguan. Lumabas na nag-aalala ang emperador sa kanya. Nagpanggap siya bilang isang gwardiya upang bumisita. Si Hong Tengye ay biglang pumasok at sinabing si Nguyen Tan ay pumunta rin sa bilangguan. Dali-daling nagtago ang emperador sa bunto ng dayami. Si Fu Chao ay umupo sa labas sa ugali, saktong hindi nakikita ni Nguyen Tan. Dahil sa pagkain ng maraming bawang, si Fu Chao ay patuloy na umutot. Sa simula, gusto niyang paaminin ang masamang babae sa kanyang krimen. Gayunpaman, nahulaan ni Nguyen Tan na naroon ang emperador, kaya't nagkunwari siyang inosente at itinanggi ito. Totoo ba o hindi, muntik nang masuka ang masamang babae sa baho. Dali-dali niyang sinabi ang lahat ng kailangan niyang sabihin at nanumpa pa sa buhay ng buong pamilya niya. Talagang masyadong masunurin. Kahit si Fu Chao ay medyo naniwala. Pagkaalis ni Nguyen Tan, si Fu Chao ay lumingon at tinawag ang emperador. Noon niya lamang nalaman na ang tao ay muntik nang mawala ng malay dahil sa amoy na ibinigay niya. Naging unang emperador sa mundo na nag-log out dahil sa amoy ng utot. Pag-uwi, tinawag ni Nguyen Tan si Gife Hai. Nakahanap siya ng sinisisi, isinalin ang lahat ng kasalanan kay Gife Hai at pinilit si Gife Nhi na umarte para sa kanya. Sinasabing pagkatapos mag-log out ni Gife Hai, tiyak na aalagaan niya ng mabuti ang pamilya ni Gife Hai. Ngunit pagkatapos ay inutusan niya ang isang tao na mag-log out ang buong pamilya ni Gife Hai. Si Gife Hai ay naloko, kaya't wala siyang pagpipilian kundi sumunod ng masunurin. Sinasadya niyang nagpabigla kay Fu Chao at pagkatapos ay sinamantala ang pagkakataon na patayin si Fu Chao. Hindi niya inaasahan na sasaluhin iyon ng emperador para sa kanya. Ang kilos na ito ay nagpatakot kay Nguyen Tan, muntik nang mahulog sa lupa ang kanyang pakiramdam. Ang sugat ng emperador ay naimpeksyon. Ang matinding lagnat ay hindi bumaba dahil sa limitadong kondisyon sa sinaunang panahon. Wala ring magawa ang imperial na doktor. Biglang naalala ni Fu Chao na nagdala siya ng mga antibiotic noong siya ay nag-transmigrate. Marahil ay mailigtas nito ang buhay ng emperador. Dali-dali siyang kumuha ng gamot, ngunit hindi naglakas loob ang inang reyna na hayaang inumin ng emperador ang kakaibang anyo ng gamot na ito. Kahit ang matalinong imperial na doktor ay hindi pa nakakita ng ganito.
Ang mga sinaunang tao ay hindi pa nakakita ng ganitong kakaibang anyo ng gamot, lalo na't ipainom pa sa emperador. Kaya't noong gabing iyon, pinapanggap ni Fukucho na nagkasakit ang prinsipe upang libangin ang mga gwardya. Pagkatapos, palihim siyang pumasok. Kinuha ni Fukucho ang mga antibiotic at inihalo ang pulbos mula sa kapsula sa tubig. Pinainom niya ang emperador na walang malay. Kinabukasan, bumaba nga ang lagnat ng emperador. Inalagaan ni Fukucho ang emperador buong araw. Pagod na pagod kaya't nakatulog sa kama. Dumating si Nguyendan upang gisingin siya. Tingnan mo, natutulog ka at tumutulo pa ang laway mo. Maghugas ka na ng mukha. Kung hindi, kapag nagising ang emperador, pagtatawanan ka niya. Nang maalis si Fukucho, tinawag niya ang emperador upang magising. Pagkatapos ay mabilis siyang lumuhod sa tabi ng kama. Halatang nagpapahinga siya sa bahay buong araw. Ngunit nagkunwari siyang inalagaan niya ang emperador magdamag. Tungkol sa pagiging plastic, ikaw pa rin ang pinakamahusay. Pagkatapos, si Nguyendan ay pumunta sa harapan ng inang Reyna at nagsumbong. Sinabi niya ang lahat tungkol sa pagnanakaw ni pinunong tagapagluto tit ng ginseng. Bago dalhin sa lugar ng pagpatay, humiling si pinunong tagapagluto tit habang nakaposas na ihanda ang huling pagkain para kay Lanhi. Gumamit siya ng iba't ibang gulay at prutas upang gawing harina na may iba't ibang kulay. Alam niyang gusto ni Lanhi ang matatamis, kaya gumawa siya ng rainbow cake. Dinala si pinunong tagapagluto tit sa lugar ng pagpatay at ang berdugo ay walang iba kundi ang karibal niya sa pag-ibig na si Honggi. Lumabas na narinig niya noon si Nguyendan na suhulan ang berdugo. Sinasadyang papurolin ang espada upang si pinunong tagapagluto tit ay magdusa. Kaya, nagpa siya si Hong Edie na siya mismo ang magpatupad ng sentensya sa kanyang karibal, isang mabilis na pagpanaw. Naiintindihan ni Fukucho na nagpapakita ng kapangyarihan si Nguyendan sa kanya. Marahil ay hindi na siya magtatagal. Kaya, pumunta si Fukucho upang makita ang emperador at inamin ang kanyang tunay na pagkatao. Tinitingnan ang maunlad na mga kalsada sa larawan at ang mga eroplano at sasakyan na hindi pa niya nakikita. Inisip niya na ito ang mundo ng mga diwata sa langit. Hindi ako isang diwata, ako ay isang tao mula sa libu-libong taon sa hinaharap. Sinabi ni Fukucho sa kanya na pagkatapos ng libu-libong taon, wala nang digmaan at pagdurusa sa mundo. Ang lahat ay nabubuhay ng isang mapayapa at masayang buhay. Iyan ay hindi isang lupain ng diwata, ngunit isang tunay na mundo. Sa pamamagitan ng paglalarawan ni Fukucho, ang emperador ay parang nasaksihan ang modernong mundo, ngunit naiintindihan din niya na si Fukucho ay hindi kabilang sa kanyang panahon. Darating ang araw na aalis siya. Gaya ng inaasahan, hindi nagtagal ay muling ipinakita ng masamang babae ang kanyang mga kuko patungo sa bida. Sabi niya nang walang kaalam-alam, ngayon ang mundo ay magulo. Sa sinaunang panahon, hindi ba't napakapopular na gumamit ng buhay na tao bilang sakripisyo sa langit? Sa tingin ko, ang diwata ay napakaangkop. Dali-daling inutusan ng emperador si Hideshi at ang natitirang mga imperial at tagapagluto ng imperial na kusina na palihim na ilabas si Fukucho mula sa palasyo sa gabi. Gaya ng inaasahan, pagsapit ng gabi, ang lahat ng mga imperial at tagapagluto ay nagbuwis ng buhay upang makatakas siya. Kinabukasan, ang emperador ay nagdala lamang kay Hong In. Inimbitahan ang Nguyendan sa tore ng lungsod para sa tanghalian. Nais niyang samantalahin ang pagkakataong ito upang lutasin ang masamang babaeng ito. Ngunit hindi niya inaasahan na si Lanhi ay mas mabilis sa kanya, inagaw si Nguyendan sa daan. Hindi ba't ito ay parang kusang pagpasok sa bitat? Si Lanhi ay kaagad na inaresto ng mga gwardya. Nakita si Lanhi sa panganib, si Hong Ede, sa pagitan ng pag-ibig at tungkulin, ay nagdesisyon na piliin ang pag-ibig. Bagamat tumakbo siya ng mabilis, huli pa rin siya ng isang hakbang. Pagkatapos ng isang matinding labanan, pareho silang nakareceive ng lunchbox. Lumapit si Nguyendan sa emperador at personal na nagbuhos ng alak para sa kanya, ngunit hindi niya alam na nahulog na siya sa bitag ng emperador. Anong tinatawanan mo? Ikaw ang tinatawanan ko. Sa tore ng lungsod na ito, makikita ng lahat na ikaw mismo ang nagbuhos ng laso na alak para sa akin. Ang isang marangal at matuwid na emperador na gustong alisin ang masamang babae ay kailangang gamitin ang pamamaraan ng paglason sa sarili. Hindi na kailangang sabihin na isinuko niya ang kanyang trono, hindi na rin niya kailangan ang kanyang buhay. Pakiramdam pa niya ay napakakul nito. Sumuka siya ng isang buga ng dugo na tumama mismo sa mukha ng masamang babae, hindi na sayang. Sa sandaling ito, bumalik din si Fukucho, yumakap sa emperador na malapit ng mag-log out at umiyak ng labis. Ang inang Reyna, na nawala ng kanyang anak na lalaki, ay sa wakas ay natanto ang totoong mukha ni Nguyendan, kaya't itinulak niya ito upang magkasabay silang tumalon mula sa tore ng lungsod. Sa paggising ni Fukucho, bumalik siya sa banyo ng paaralan. Ang karanasan sa pag-transmigrate ay parang isang panaginip. Bakit tumakbo ang batang ito upang matulog sa banyo? Dali-daling tumakbo si Fukucho pabalik sa silid-aralan at tinanong ang kanyang matalik na kaibigan kung ano ang wakas ng comics na iyon. Ngunit ang sagot na natanggap niya ay hindi katulad ng bago siya nag-transmigrate. Ang nakaraang wakas ay ang pagpatay sa emperador, ngunit ang wakas ngayon ay itutuloy. Mula noon, si Fukucho ay nag-aral ng mabuti, nagbago mula sa isang tamad na mag-aaral tungo sa isang matalinong mag-aaral. Gumamit din siya ng kanyang libreng oras upang ituloy ang pagguhit ng comics na iyon. Sa kanyang kwento, ang emperador ay naligtas. Ang prinsipe ay namuno sa hukbo upang salakayin ang pambansang guro. At ang comics naman ni, pinili rin ng editor at balak na i-publish ng opisyal. Inanyayahan din siya ng editor sa opisina para sa tsaa. Inihanda para sa kanyang makilala ang may akda ng comics. Hindi niya inaasahan na ang may akda ng comics ay ang kanyang kaklase na eksaktong kamukha ng emperador. Ang atmosfera ay napakaromantiko, ngunit bigla siyang umutot. Ngunit hindi ito nakakaapekto sa damdamin ng dalawa. Sa likod ng mga eksena, si Lanhi, na
na nakatira sa modernong panahon, ay nakilala rin ang modernong pinunong tagapagluto tea. Siya pa rin ang mainit na lalaki na laging gumagawa ng matatamis para sa kanya. Dito nagtatapos ang kwento. Huwag kalimutang mag-like at mag-follow. Salamat sa panonood ng video.